NMAX B2Y Connect. Itong NMAX na to, nag-check engine siya. Ayaw niyang umandar at paano ba natin malaman kung anong dahilan niya na wala tayong diagnostic tools. Unang-una, anong gagawin natin? Siyempre, susi natin. Yan, susi. Utin. Okay. As what you can see, meron po siyang check engine. Ayan. Ano nga ba dahilan kung bakit ayaw mag-start na may check engine? Unang-una, tingnan po natin maigi kung ang brake light po natin ay gumagana o hindi. Katulad nito, pag brake po natin dapat yan, iilaw dapat yung likod natin. Tingnan natin. Ayan, pipindutin natin yung brake light. Tingnan natin kung ilaw. Pag hindi umilaw, ibig sabihin may sira po ang brake light natin. Okay, pipindutin ko. Ayun, umilaw. Ibig sabihin, okay po yan. Pangalawang dahilan ay ang side stand. Ayan. Ang side stand po or side stand switch ay konektado pa rin po sa ECU at sa makina po niya kung bakit hindi umaandar. Katulad nito, pag sinide natin ganyan, ibig sabihin, hindi po aandar yan. Kaya kadalasan, yan, tumunog po siya, di ba? Kung mapansin nyo, maririnig nyo. Ibig sabihin, gumagana yung switch niya. Pangalawa, i-check po natin yung mga fuse natin. Although, eto naman, na-check naman po natin na gumagana po ang lahat. Ang side stand at ang brake light po natin. Ngayon, paano ba natin malalaman kung may sira po ang starter relay po natin or baka naman yung kinakatakutan nating Horror 12? Wag naman sana. O kaya naman pwede rin na mismong stator na or magneto. Unang-unang gagawin po natin, siyempre i-start natin. Titingnan natin kung iikot po yung stator niya or hindi. Kung hindi iikot, ibig sabihin hindi nagko-contact sa ECU papunta sa stator. Pero kung umikot naman po, iba po ang dahilan kung bakit may check engine at ayaw umandar. Marami pong dahilan ang kung umikot po ang stator natin, ayaw umandar. Pwedeng spark plug cap, or sa mga injector natin ng gasolina. Marami po pong dahilan. Okay, testing natin. Start natin, preno. Yun. Ayun. Kung papansin ninyo, kung maririnig ninyo, ayan, pinipindot ko, tumutunog po yung starter relay. Ibig sabihin, may contact po ang push button at may contact din ang itong brake light switch po natin. Yan, may contact po yan. Ngayon, ang gagawin natin kung bakit ayaw umikot ng stator, titingnan po natin yung kinakatakutan nating Horror 12. Ang sakit po ng stator ay manggagaling po dito. Ayan, may wire po dyan. Ayun. Susundan po natin yun doon sa panggilid. Yun, kung makikita nyo yung isang buong kulay itim na yun, yan po yun. Paano nga natin makita ng total yan? Tatanggalin po natin tong panggilid na kahang ito at ang footboard na to. Para makita natin kung may sira ba talaga yung socket niya o wala. At ito na nga, nabuksan na natin, no? Hanapin lang po natin ng wire na to, sa buon to, na may cover na ganito. Ito po ang wire na magko-connect sa ECU at sa stator po natin. Titingnan lang po natin, ito po yung kinakatakutan ng mga karamihan ng mga naka-NMAX, Aerox na nasusunog ang mga socket ang nagkakaroon ng check engine. Although ito ay B2 na Y-Connect. Kadalasan ang dashboard po niyan, wala pong number sa dashboard kung ano po yung kung ano po yung code na or check engine code natin. Or sa iba naman po, yung nagbi-blink na check engine. Wala po yun. Kaya kadalasan dito sa NMAX B2, kailangan po talaga diagnostic tools para malaman natin kung ano po yung check engine niya. Although wala naman tayong diagnostic tools, nag-base lang po tayo sa experience. Kumbaga, yung old school, na i-apply po natin dito sa mga FI po natin ng konti. Sinusubukan lang po natin kung kayang ayusin. Okay?
disclaimer lang po sa mga magaling po at sa mga may mga tools na katulad ng diagnostic tools. Tayo po ay gumagawa lang ng motor hanggat kaya po natin na walang diagnostic dahil napakamahal po nun. Okay? As what you can see, dito pa lang, kitang-kita na. Ayan po, oh. Kung makikita ninyo, ayan, may sunog ata. Sa labas pa lang. Okay, buksan natin. Ayan, medyo mahirap buksan. Ayun. Ayan, kitang-kita. Ito na po yung sinasabi na error 12 talaga. Ayan, oh. Sunog. Kadalasan, may nabibili po dito na AdPro kung tawagin nila. Kasi wala naman, pagkakaalam ko lang, walang nabibili na ganitong sakit ng basta-basta lang. Yung iba ang ginagawa, dinadirect. Yan, idinadirect yan. Wire to wire. Pero para sa akin po talaga, kailangan po natin ng ganitong sakit din. Or subukan natin yung AdPro. Kasi sabi nila sablay naman daw. Pero sa akin, hindi ko pa masabi kung sablay o hindi. Kasi hindi pa tayo nakapag-try na magkabit ng ganito na AdPro. Okay? Ngayon, kaya pala hindi siya umaandar dahil dito sa error 12 na to. At kung tawagin ay horror 12. Ayan po. Ano nga ba dahilan kung bakit kadalasan na nagkakaroon ng error 12 ang isang NMAX Aerox na motor? Para sa akin lang po sa karanasan ko lang din sa iba at sa paggagawa ko dati ng mga lumang motor, kadalasan po, ang pagkasunog na ganito ay kadahilanan ng mahina nating baterya at pag i-start po natin, kadalasan po yan, nag-iinit po talaga yung mga wire na yan. Lalo na kung paulit-ulit. Dahil napakalaking voltahe po ang kinakain nitong kuryente para mapaikot ng stator po natin. Ayan. Ngayon, kung mahina yung battery natin at paulit-ulit ang push start natin or paanda rin ang starter button, kapag uminit na po ang wire, pati po ito madadamay. Ayan o, plastic na sakit kasi lang po ito. Ito ang sakit ng mga NMAX Aerox na mga motor. Okay? Man dapat gawin natin? Subukan natin i-connect muna sa may-ari kung anong gusto niya, kung AdPro o kung anong decision niya. Okay? That's all. This is Kamots. Peace. Yo!